Kapag mayroon kang gustong-gustong mangyari sa trabaho o negosyo mo, kaya lang ay hindi ito naaaprubahan ng dapat na magbigay ng go signal, ano ang gagawin mo? Tiyak na makararamdam ka ng disappointment, baka nga mainis o medyo magalit ka pa dahil hindi makita ng boss o kliyente mo ang value o potential ng iyong proposal. So what should you do when your idea is rejected? Paano nga ba makamove on buhat sa mga disappointing na kaganapan sa opisina? Subukan nating sagutin yan dito sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi sa lahat ng oras ay sasang-ayon ang iba sa gusto mong gawin o mangyari. Lahat tayo ay makararanas ng rejection sa iba't ibang panahon at okasyon. Pero tandaan mo ito, rejection can be a blessing in disguise. Masakit sa simula pero sa bandang huli ay makikita mong pwede itong magkaroon ng magandang bunga. 3 bagay ang gusto kong tandaan mo tungkol sa rejection. Una, rejection is an opportunity to refine your proposal. Parang sa pagsusulat ng libro. Hindi naman sa unang pagpasa ng draft sa publisher ay maaaprubahan agad ito. Ilang beses itong daraan sa mapanuring mata ng editor, iparerebisa ng paulit-ulit hanggang sa makuha na ang pinakamagandang pagpapahayag ng mga ideya at kwento sa iyong libro. Hindi madali ang proseso, pero nagiging mas maganda at pino ang final product. If you are not willing to be rejected and corrected, then you are not prepared to succeed. Pangalawa, rejection can lead to a better redirection. Maraming mahuhusay at kilalang tao ngayon ang makailang beses na nakaranas din ng rejection. Si Soichiro Honda, ang founder ng Honda Motors, ay nireject ng Toyota Motors nang siya ay mag-apply sa kanila. Dahil dito, nagsimula siyang gumawa ng scooter na tinangkilik naman ang kanyang mga kapitbahay. Ang naranasang rejection ay naging daan para si Honda ay mai-redirect sa mas magandang oportunidad at negosyo. Hindi pala siya pang-empleyo kundi magiging founder ng malaking negosyo na kinalaunan ay naging competitor pa ng kumpanya na nag-reject sa kanya. Rejection can be God's way of redirecting you to something bigger and better. Pangatlo, rejection is motivation to press on. Ang sabi nga ni Sylvester Stallone, I take rejection as someone blowing a bugle in my ear to wake me up and get going rather than retreat. Kapag ikaw ay hindi natanggap sa trabahong iyong pinag-a-applyan, huwag agad susuko. Sumubok pa sa iba. Alam mo bang noong unang nag-try out sa basketball team ng kanilang eskwelahan, si Michael Jordan, ay na-reject siya. Pero hindi siya nag-give up, naging sikat na manlalaro at isang icon o legend pagdating sa sports na basketball. Mas lalo siyang nag-ensayo at nagpursige. Huwag mong hayaang takot ang maging epekto sa iyo ng rejection. Dapat ay maging motivation ito para ikaw ay magpatuloy at magsumikap. Kahit ang Panginoong Jesus ay nakaranas ng rejection. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 3, He was despised and rejected by mankind. Pero sa kabila ng di pagtanggap sa kanya ng tao, nagpatuloy si Jesus. Nagampanan ang kanyang misyon. He pressed on and obeyed God's will. Rejection can be a beautiful blessing wrapped in a unique package. Hindi man nangyayari ang gusto mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon, kung tama ang ating attitude, makaaasa ka na the best is yet to come. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.